Magandang araw mga ka-RHC! Welcome sa RHC Engineering, ang inyong tambayan para sa mga praktikal at technical na gabay sa structural engineering. Ngayong araw, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan kung paano mag-mesh o mag-cut ng wall sa ETABS. Kaya kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating structural tips. Sa ETABS, ang wall ay isang shell element. At kapag masyadong malaki ang wall area, kailangan natin itong i-mesh para maging accurate ang analysis. Bakit? Kasi ang mga internal forces tulad ng shear at moment ay nakadistribute, at kung walang tamang meshing, baka mag-lead ito sa unrealistic stress concentrations o sobrang stiff na resulta. Ang pag-mesh ay para sa mas realistic na distribution ng load at deformation. Importante rin ito lalo na kung may mga bukasan or openings gaya ng bintana o pintuan sa wall. Una nating method ay ang auto-meshing ng ETABS. Madali ito at madalas ay sapat na para sa simplified models. Paano gawin? Unang i-click ang wall element. 2. Pumunta sa menu na Edit, Edit Shells, Divide Shells. 3. Piliin ang Divide Shell automatically. 4. Pwede mong piliin kung ilang divisions ang gusto mo per edge. Halimbawa, 1 metro spacing. I-click OK. Ang kagandahan nito, mabilis, hindi manual. Pero ingat lang kasi minsan hindi ideal ang mesh shape lalo na kung may openings. Ikalawang paraan ay ang manual meshing gamit ang draw lines at intersect commands. Paano gawin? Unang hakbang ay gamitin ang draw line tool. Draw line. 2. I-draw mo ang mga guideline na magde-divide sa wall. 3. Pagkatapos, gamitin ang Edit Shells, Divide Shells, Divide Along Line. Ito ay mas flexible at pwede mong kontrolin ang mesh pattern. Halimbawa, gusto mong mag-concentrate ng mesh malapit sa opening? Manual is the way. Pro tip, gumamit ng snap to grid at offset lines para maging pantay-pantay ang mesh. Ang ikatlong method ay ginagamit kung may opening sa wall, gaya ng mga bintana o mechanical ducts. Paano gawin? 1. Gumamit ng draw greater than draw rectangular wall opening. 2. Maglagay ng bukasan. 3. Ang ETABS ay automatic na magme-mesh around the opening, depende sa settings mo sa mesh control. Pero minsan, hindi perfect ang automatic mesh kaya mas okay na i-check at i-edit manually lalo na kung irregular ang shape ng bukasan. Ikatlong method ay gamit ang point or line constraints, lalo na kung may karga na nakakonsentrate sa isang area o kung may beam-to-wall o slab-to-wall interaction. Paano gawin? 1. Gumamit ng Assign Shell Edge Constraints. 2. Piliin kung mesh as compatible or incompatible. 3. Pwede ring mag-assign ng point constraint sa mga corners kung saan may load application. Ito ay ideal sa mga irregular geometry at complex structural systems. Tips sa paggamit ng meshing. Gamitin lang ang mas finer mesh sa mga critical zones. Hindi buong wall. Iwasan ang distorted elements. Hanggat maaari, i-keep ang mesh quadrilateral at huwag triangular. Kapag may stress concentrations, subukang i-refine ang mesh locally. Huwag kalimutan ang check mesh quality sa ETABS. Para i-check ang mesh, i-enable ang mesh view sa display show meshed shells. So ayun mga ka-RHC, recap lang ng mga natutunan natin ngayon. 1. Auto-meshing. Mabilis, pero minsan hindi sapat. 2. Manual meshing, flexible, good for customized patterns. 3. Meshing with openings, automatic, pero dapat i-review. 4. Edge or point constraints. Advanced control for accurate modeling. Ang tamang meshing ay mahalaga para sa reliable results sa analysis. Lalo na kung ikaw ay nagmo-model ng wall with significant openings or load interaction. Kung may tanong ka pa tungkol sa ETABS modeling, design, o gusto mo pa ng ganitong content, comment down below. At huwag kalimutang i-like ang video at i-share sa kapwa engineers. Maraming salamat mga ka-RHC.
Hanggang sa susunod na structural tutorial.